Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong Midnight CJ ang magbabahagi ng isang magandang kwento. So ano nga bang kwento natin sa araw na ito? Ito po ay kwento ng magkaibigang Frank at Dante. Si Frank ay isang dating miyembro ng Integrated National Police, habang si Dante dati rin po siyang miyembro ng Philippine Constabulary Highway Patrol Group. So ibig sabihin, parehas po silang nasipa sa serbisyo. Ano nga ba ang kwentong ito? Hindi na natin patatagalin at masyado ng mahabang ating intro. Baka magalit na kayo. Tara, simulan na natin ang kwento. Naglalakad si Dante papauwi sa kanila. Bit-bit ang malaking bag at lumang uniforme. Nang mapatapat siya sa bahay nila Manong Kipong, nagtataka siya kung bakit napakaraming tao doon. Sisilip din sana siya pero mas pinili niyang umuwi na lang dahil pagod na siya sa layo ng biyahe. At isa pa, masakit ang kanyang kalooban dahil yon yung araw na nasipa siya sa serbisyo. Nang mapatapat ito sa bahay nila Frank, laking gulat niya dahil ang kaibigang pulis ay naroroon at nagkakape. Kinawayan siya nito kaya't pumasok si Dante sa looban. "Oh, Dante! Ikaw nga! Bakasyon?" "Ha? Ay hindi! Ito yung klase ng bakasyon na wala ng balikan." "Ano? Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan, Dante." Siya nga pala, Frank. Bakit ba ang daming tao doon kala Asiana?" "Naku, Dante. Pangalawang araw na yan ganyan." "Oh, bakit? May namatay ba?" Wala naman. Ang katunayan, buhay na buhay sila." "Bakit? Paanong buhay na buhay? Anong meron doon?" "Dante, hindi ba si Asiana lagi na lang natin napapansin noon. Nakabata-bata pa, talagang mahilig magpaganda. Kaya naman pala, Dante, ayun, bibingwit pala ng ibang lahi." "Oh, o di maganda. Aayos na ang buhay nila. Kaya nga pinagkakalipun-punan ng maraming tao doon. Ayun, hindi siguro makapaniwala yung mga taga rito sa atin na nakabingwit ng ibang lahi tong si Asiana. Siyempre si Manong Kipong ipinagmamalaki pa sa buong baryo." Ang tanong, Frank, saan yun nakilala ni Asiana? Ang balita ko kasi, Dante, itong si Asiana nagtrabaho daw dun sa Palawan. Ayun, doon nakilala yung apam." "Ganun ba, Frank? O teka, ikaw, parang updated ka yata sa mga issue rito ah. Kamusta na ba?" "Eto, Dante, masakit mang aminin pero kalat na to sa buong baryo eh." "Ang alin? Anong kalat na sinasabi mo, Frank?" "Wala na ako sa serbisyo, Dante." "Ha? Paano nangyari yun? Bakit ka natanggal?" "Alam mo kasi, Dante, ginagawa lang natin ang tama eh. Pag may nakabangga kang mataas na tao, ayan, kaso ang aabutin. At ang masakit pa ron, Dante, dinagdagan pa ng administrative case. Ang resulta, sipa, layas, walang benepisyo." "Ganun ba? Kahirap naman ang sitwasyon mo na yan, Frank. O ikaw, kamusta ka na? Ang balita ko sa Mindanao ka ron naka-duty ah." Hindi. Diyan lang ako galing sa Bohol. Ang huling unit na pinanggalingan ko roon, Highway Patrol." Highway Patrol. Balita ko yung Highway Patrol natin talagang high-tech ang gamit." Medyo." "Siya nga pala, Frank. Mamaya inom tayo." "O sige, basta ikaw magpainom ah. Bagong sweldo ko eh. Ako, 3 buwan na ako hindi sumusweldo. Ibig sabihin ba noon,
3 buwan ka nang wala sa serbisyo? Oo, Dante. Nakakalungkot naman. Hayaan mo mamaya. Ako magdadala dito ng inumin. Sagot mo pulutan. Oo, nanakawin ko muna yung manok niya ni tatay. Nang sumapit ang bandang 7:00 ng gabi, natuloy na nga ang inuman ng magkabarkada. Ah, Dante! Ikaw pala yan. Manong Boyet, magandang gabi ho. Magandang gabi. Naku, laki ng katawan natin ah. Ah, Liliit na po yan. Magiging buhay sibilyan na. Ano? Bakit? Ano nangyari? Anong sabi mo, Dante? Magiging sibilyan ka na rin, bakit? Katulad mo, Frank. Nasipa rin ako sa constabulary. Oh? Ano nangyari? Kung ano sinabi mo kanina, kung bakit ka natanggal sa serbisyo, yun na rin yun. Nasibak din ako eh. Ginagawa natin ang tamang trabaho natin. Pag meron tayong nakabangga, ayun. Lipad, layas, walang benepisyo. Dinismiss ka rin pala. Yun na nga, Frank. Pero wag na natin pang pag-usapan yun. Importante buhay tayo at lumalaban tayo ng patas, hindi ba? Tama naman siya. Ang importante buhay pa rin kayo. Naalala ko noon, Frank, Dante, nung medyo ang edad nyo yung mga 15. Diyan mismo sa inuupuan nyo. Pinag-uusapan nyo kung siya ang branch of service kayo papasok. Ang sabi ko naman hunon, Mang Boyet, kahit saan. Pwede sa pulis, pwede sa militar. Basta importante, parehas ang layunin at nagseserbisyo sa bayan. Kaya nga lang itayang masama dun. Ginawa mo na ang tama. Ikaw pa rin ang mali sa paningin nila. Kaya heto, back to civilian. Pero Frank, kahit tayo mga civilian na, magpahanggang ngayon, bit-bit pa rin natin ang disiplina. At syempre, yung mga abilidad na natutunan natin habang tayo'y naglilingkod sa bayan, di ba? Oo nga naman, Dante. Teka, si Asiana ba yun? Pumuti ah. Oo, maputi yan. Siyempre, alagang ka na dyan. Naka, huwag kayong magdididikit dyan. Mayabang na yang babae na yan. Tanaw na tanaw ang babae sa tapat ng bahay. Maya-maya pa, nagkusa itong pumasok kasama ang nasabing apam. Uy, kamusta na kayo mga kababata? Ikaw ba yung Dante? Oo, kung nga ito. Kamusta ka na? Aba, talaga nga namang magmula noon hanggang ngayon. Tad-tad ka pa rin ng makeup. Uy, siya nga pala ha. Malapit na akong ikasal. Kailan? Imbitado ba kami dyan? Oo naman, Frank. Ako, imbitado ba ako dyan ha, Shana? Isa ka pa, Dante. Para kang hindi ka babata ah. Baka naman kasi hindi mo ako invitein. Syempre, iba na yung ini-invite, di ba? Siya nga pala, saan ba kasalan? Dito lang. Naku, Shana, alagaan mong mabuti ang apam mo. Baka mamaya, makakita ng ibang kababaryo natin yan. Shana, nakakaintindi ba ng Tagalog yan? Hindi. Kaya pala hindi nagsasalita eh. Nag-iisip siguro yan kung pinagtatawanan natin siya o hindi, di ba? Hindi naman. O siya, sige ha, alis na kami. Kapansin-pansin, simula nang naiuwi ni Asiana roon ang nasabing Canadian. Lumaki na yung bahay nila. Nagpabakod at syempre, halos araw-araw para bang may pestahan. Ang magkaibigang Frank at Dante, minsan pa nga silang nakiinom doon. Tapos, ito namang si Dante parang may napansin na kakaiba, lalo na sa mga taong bisita na hindi pamilyar sa kanya. Uy, Dante, bakit?
Ha? Wala naman. Sino bang tinitignan mo dyan ha? Wala akong tinitignan. Napansin din noon ni Frank yung pinagmamasdan ni Dante, isang lalaking hindi pamilyar sa kanila. Ayaw mang aminin ni Dante na nagdududa siya sa taong yun. Ganun pa man, pinagkibit balikat na lang din nilang dalawa yung bisita. Maya-maya pa, malakas ang loob nitong pumunta sa harapan at kinausap si Asiana. Hindi nila masyadong narinig ang pinag-usapan, pero kapansin-pansin na para bang nag-iba ang simoy ng itsura ni Asiana. Nang dahil doon, pumasok ito sa kwarto at hindi na lumabas hanggang sa natapos ang kasiyahan sa bahay. Meron akong duda, Frank. Parang palagay ko may mali doon sa lalaking yun eh. Lalo na nung lapitan niya si Asiana. Ganun ba? Ako rin eh. Di naman sa masyado tayong didoso pero nakakapagtaka talaga. Nag-iba yung simoy ng itsura ni Asiana eh nung dumating yung lalaki na yun. Kaya nga eh. Lumipas pa ang isang linggo. Total tapos na yung bahay. Kasi nga ilang buwan na itong itinatayo. Biglang bumulaslas ang balitang nawawala daw si Asiana. Uy, Dante, nabalitaan mo? Oo, Frank. Balitang balita yung pagkawala ni Asiana. Saan kaya napunta yun? Nako, base raw sa sabi-sabi ng mga tao rito na mga tsismoso, tinangay daw ng aswang. Ano? Aswang? Sa bundok lang meron yan, Frank. Alam mo nung nakatalaga ako nun sa CIS. May kwento ko lang ha. Hindi kita niyayabangan. Okay lang, Dante. Parehas naman tayong dating nasa serbisyo eh. Nung nasa CIS ako noon, pinakamahirap na naging misyon ko, yung bang manmanan yung isang taong wanted. Hindi ka maniniwala, Frank. Nako, nung mapasok ko yung buong lugar, lubhang nakakatakot talaga. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, halos lahat ng mga tao roon napag-alaman kong mga aswang pala. Oh? Ano nangyari? Ayun. Sinabi ko sa superior officer ko na hindi basta tao yung mga nandoon. Nag-withdraw ko. Sabi ko, iba na lang ang ilagay doon. Kaya lang, ayaw ni Hepe. Ayun. Ako pa rin ang mas gusto niyang dalhin doon. Kasi nga, minsan nakikitaan niya ako na hinahawakan ko ito. Teka na yan. Ito, yung binigay sa akin ng tatay mo. Ay, oo nga no. Andiyan pa rin pala sa iyo yan. Yung sa akin, wala na eh. Inarbor nung happy namin. Bakit mo naman binigay? Siyempre, bigay sa atin yun eh. Kaya di mo dapat na hinayaan na mapunta yun sa ibang tao. Anong sabi ni Mang Boyet? Wala naman. Tapos ganito ngayon. Sinabi ko sa mga taga roon, yung taong pinatutungkulan kung bakit ako naroon, takas sa batas. Talagang maraming nagawang kasalanan. Sabi ko sa kanila, isuko nila sa akin ang tao na yun. Kailangan niyang pagbayaran sa batas yung nagawa niyang kasalanan. Alam mo nangyari, Frank? Nagtawanan yung mga taga roon. Mabuti na nga lang. Merong isang matanda ron na mataas ang utak. Ayaw ng kaguluhan. Kaya siya mismo gumawa ng paraan. Sinurrenderan niya sa akin yung taong hinuhuli ko. Buti hindi ka sinaktan ng mga taga roon. Hindi naman. Ayun, pero bago mangyari yun, naglaban pa sila ng pamilya noon. Alam mo, nang lalaki na lang mga mata ko habang nakikita kong naglalaban sila. Tapos ang itsura, aswang na aswang, Frank. Kaya talaga naniniwala ako sa mga aswang.
Ganun ba? Ibig sabihin, naniniwala ka rin na aswang ang kumidnap kay Asiana? Marahil. Kasi kinainggitan ba naman ng marami, hindi ba? Kaya nga. Kinabukasan, lumapit si Mang Kipong sa kanila. Ang sabi, tulungan daw nila ang mga otoridad na humahanap sa anak niyang nawawala. Naku naman Mang Kipong, hindi na ho kami mga aktibo. Sinipa nga kami sa serbisyo kahit na alam naming tama ang ginagawa namin. Mang Kipong, pasensya na po pero hindi na po namin trabaho yan. Siya nga naman ho Mang Kipong. Ipaubayan na natin yan sa mga active. Sa ngayon, ini-enjoy na lang namin kung paano kami mabubuhay bilang isang sibilyan. Sige na, Frank. Dati ka namang pulis At ikaw din, Dante. Dati ka namang sundalo ng konstabularya. Huwag kayong mag-alalang dalawa. Alam kong itong partner ng anak ko handang magbigay ng malaking pera. Aba, Dante. Parang okay yata yun Kung totoo yun, susuyurin ko ang buong lugar kung saan siya dinala ng aswang na yun. Total, meron naman akong experience pagdating sa ganyan nung dati ako nakatalaga sa CIS. Ano? Sasabihin ko sa kanya. Sige ho. Basta ba magbibigay kayo sa amin ng half down payment? Walang problema sa pera. Bibigyan kayo nito. Maraming pera to. Ano ba pangalan ng taong yan? Winston. Dito ay nagsalita ang Canadian. Ang sabi sa kanila, I'm willing to pay any amount. Please save my future wife. I came all the way from Canada to the Philippines because we were supposed to get married. I don't believe in aswang, but if it really was an aswang that kidnapped her, then do whatever you have to do. Just please save my future wife. Aba? Ayos to, Dante. Pera na to. Sigurado, daig pa natin ang benepisyo natin kapag nakuha natin yung pera. Sigurado yun. Mang Kipong, sabihin mo nga dyan sa apam na yan. Ngayon din, lapagan niya kami ng half down payment. At bukas na bukas, kukolektahin namin ang mga impormasyon kung saan huling nakita yang si Asiana. At sisiguruhin namin na ibabalik namin siya rito ng buhay. Sige. Salamat, magwi-withdraw lang kami. Aba teka, parang ikaw nasusunod dyan sa buhay ng apam Siyempre, ganon ako kalakas Makalipas nga ang 4 na oras, bumabalik na sila Mang Kipong. Bitbit nito ang isang maliit na bag at ibinigay sa kanila. Heto na ang bayad. Basta siguruhin nyo lang na maibabalik nyo ang anak ko. Kumpleto ba ito? Hindi yan down payment. Full payment na yan, Dante, Frank. Here is your money. Just make sure you bring my future wife back alive. Take good care of her. I love her very much, and we still have dream of building a family together. Ano daw? Ewan ko! Mang Kipong, i-translate mo nga yung sinasabi nito. Hindi na kailangan. Basta nagkaintindihan na kayo, binigay sa inyo yung pera, at syempre, ibabalik nyo rito ng buhay ang anak ko. Pagkatapos nga nun, binilang nila yung pera. Wala naman silang napagkasunduan kung magkano pero laking gulat nila. Kalahating milyong piso, tag 250,000 si Frank at si Dante.
Tuwang-tuwa yung dalawa dahil nga nagkamal sila ng ganong kalaking pera nang halos wala pang ginagawa. Dante! Ang sarap nito! Daming mabibili nito, Dante! Talaga. Isipin mo ba naman, 1989 pa lang ngayon. Napakalaki ng pera nito. Makakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay at negosyong pagkakabalahan araw-araw. Pero bago yun, Frank, siguraduhin lang din natin na mababawi natin si Asiana. Ikaw ang magaling dyan eh. Sanay ka sa jungle fighter. Kaya, ikaw ang masusunod sa lakad natin. Kung anong sasabihin mo, doon din ako, Dante. Kung ganon, ihanda na natin ang mga sarili natin. Teka siya nga pala, Frank. May bakal ka ba dyan? Nako, wala eh. Hindi bale. Aswang naman ang kalaban natin. Hindi kailangan ng baril doon. Hindi raw tumatalab yung bala ng baril sa mga aswang. Kaya mas makakabuti kung itakan dala natin. At syempre, dahil sa ako'y dati ring ranger, nakapag-take ako ng kurso na yan. Gagamitin natin yon, Frank, para makasurvive tayo sa loob ng kagubatan kung naroroon ba si Asiana. Sige Dante, susunod ako sa gusto mo. Iginayak nga ng dalawa ang mga dapat dalhin. Kung titignan para silang sasabak sa digmaan. Hindi man naka-uniforme, pero naka-combat. Makakapal ang mga pantalon at jacket. May bit-bit din na malaking bag. Teka, ngayon na ba kayo lalakad? Ha? Frank? Dante? Opo, Mang Boyet. Hindi na kami makapag-antay na magamit namin yung pera. Etong naging kaparte ni Frank, ipagpapatayo ko ng negosyo. Siya ba? Binigay ko na rin ho kay inay. Pero sabi ko sa kanila, wag muna nilang gagalawin. Kasi kung sakaling hindi namin maibalik dito si Asiana, pwede namin i-refund yung pera. Wag na, re-refund mo pa. Importante ginawa natin yung trabaho natin. Diba? Kayong dalawa ba? Di ba muna kayo magpapabasbas sa pare? Linggo ngayon. Magsimba muna kayo. Humingi kayo ng guidance sa itaas. Wag puro laban. Wag puro tapang. Wag puro diskarte. Wag niyo rin kakalimutan manalangin para sa inyong kaligtasan. Nagtinginan si Dante at si Frank. Siyempre, tama nga naman ang sinabi ni Mang Boyet. Kinakailangan nilang humingi ng tulong sa itaas. Pumasok silang dalawa sa simbahan kasi merong simbahan sa kanilang baryo. At nang matapos ang misa, nilapitan nila yung pare upang magpabasbas. Tinanong sa kanila ng pare kung ano bang laman ng bag na yun. Laking gulat dahil purong patalim, pang-umang at kung ano-anong klase pa. May medalyon pa nga. Nung una nagtataka ang pare. Hindi alam ng pare kung saan gagamitin ang mga yun. Pero meron na siyang ideya. Hanggang sa inamin ni Frank at ni Dante kung ano ang pake nila. Nang malaman naman yon ng nasabing pare, buong puso sila nitong sinoportahan. At syempre, binigyan pa sila ng tig-isang holy water na nakalagay sa boteng plastic. Alam mo Dante, napahanga ako rin sa pare na yun. Kasi karamihan sa mga pare hindi naniniwala sa mga aswang. Malamang, yung iba nga inuusig pa yung mga manunugis ng aswang. Pero salamat kay Father. Binasbasan niya tayo. Ipinanalangin niya tayo. Na sana'y magtagumpay tayo sa lakad natin. At bukod pa roon, nabalitaan din pala ni Father yung pagkawala ni Asiana. Kaya pala naging saludo siya sa gagawin natin. Kaya nga paano? Tara? Oo sige tara. Pag-alis ng dalawa sa kanilang baryo, bitbit na nila ang mga impormasyon na kung sino-sinong mga tao ang huling nakasama ni Asiana at kung saan lugar
at kung ano ang ginawa. Dito magaling si Dante dahil dati siyang Constabulary CIS. Siya nga po pala mga kababayan, ang CIS po noon ito po yung katapat ng ating CIDG sa panahon ngayon. Ito po yung mga kumukolekta ng mga sensitibong impormasyon. Yun po ang napasukan noon ni Dante bilang isang Philippine Constabulary na sundalo. Okay? Dante, anong ginagawa natin dito? Tignan mo ito, Frank. Yung matandang lalaki nakasulat dito. Oh, bakit yan? Yung lalaki raw na yan, marahil merong ugnayan doon sa taong huling nakausap ni Asiana. Yung lalaking tinitignan mo noon, yung lumapit sa kanya? Oo, tama ka. Teka, anong klaseng pangalan to? Pangalang ermitanyo ito eh. Maaring ganun nga, Frank. Pero nasisiguro ko, yung matanda na yun at yung lalaking nakipag-usap noon kay Asiana, hindi magkaiba. Kaya nasisiguro ko, Frank, dito sa lugar na ito, dito matatagpuan ang ermitanyo na yun. Kung sino man siya, tara, hanapin na natin at ipagtanong natin kung kaano-ano niya yung lalaking kausap noon ni Asiana. Pinasok nga nila ang kabundukan. Mahigit 3 oras silang naglalakad. Pagod na sila nung oras na yon hanggang sa inabot na sila ng 9:00 ng gabi. Sandali nga. Uy, napapagod na ako eh. Bakit? Wala ka na bang exercise? Dante, nung nasa serbisyo pa ako tuwing madaling araw, lagi ako nagpapalakas. Tumatakbo ko ng ilang kilometro. Kaya lang ilang buwan na ako nabakante kaya parang hindi na ako sanay. Kung ganon, Frank, masasanay ka rin sa akin. Halika na, huwag pabagal-bagal. Para kang hindi pulis ah. Oo sige. Nagpatuloy sa paglalakad ang dating pulis at dating sundalo. Hanggang sa napahinto noon si Dante. Kasi meron itong naririnig. Nung una mahina lang, hanggang sa unti-unti na itong lumalakas. Dumapa yung dalawa at itinuturo ni Dante sa bandang kaliwa yung kubo at sa labas merong siga. Tapos may matandang lalaki ang nakatayo doon na parabang naglalaro ng kung fu. Natawa yung dalawa sa kanilang nakikita pero natahimik sila nung makita nilang yung apoy parabang lumikha ng butas na tatagusan ng ibang lugar. Ano yun? Dante, totoo ba itong nakikita natin? Anong tawag dyan? Portal? Oo, portal ang tawag dyan. Ibig sabihin, yung matandang nakatira dito ay kakaiba. Halika na rito. Ipasok mo na rito yan. Siguraduhin mo lang na hindi ka nasundan. Laking gulat ng dalawa nung makitang si Asiana at yung lalaking kumausap sa kanya lumabas mula roon sa butas at ang butas na yon ay unti-unting nagsarado. Kumpirmado. Heto nga. Anong gagawin natin, Dante? Papasukin na ba natin? Alam mo, sa mga naging operasyon namin doon sa Mindanao, kung maaari ayaw naming may masasaktan. At kung maaari, dinadaan namin sa diplomasya. Sinasabi mo ba sa akin, Dante, na kausapin natin sila? Na kusang ibigay sa atin si Asiana, ganun ba? Parang ganun na nga. Teka, hindi ba tayo gagawa ng plan B? Siyempre gagawa tayo ng plan B. Plan A, kakausapin ko sila. Plan B, kapag hindi binigay at akmang lalaban, ikaw nang bahala ron. Teka lang, Dante!
paano tayo makikipaglaban sa kanila? Wala nga tayong bakal. Tsaka isa pa, hindi naman yata tao yung matanda na yun eh. Sino bang tao makakagawa ng ganun, nagagawa ng butas? Papunta sa ibang lugar, di ba? Mag-isip ka nga, Dante. Hindi puro tapang. Alam ko naman yun. Sa aking palagay, tao pa rin yan. Ang kaibahan lang, meron siyang kakayanan. At hindi niya magagawa yon kung walang tumutulong sa kanya sa paligid. Ha? Anong ibig mong sabihin? Makinig ka. Yung mga ganyang klase ng tao siguradong may pinagkukunan ng kapangyarihan. Makiramdam tayo sa paligid. Jack, merong nagbabantay. At yung nagbabantay, yun ang pinagkukunan niya ng kanyang kapangyarihan. Sigurado ako dyan, Frank. Pansamantalang natahimik yung dalawa. Nagmamasid sa paligid hanggang sa nakakita sila parehas ng isang napakalaking mata. Ayon sa magkaibigang Frank at Dante, kasing laki raw ng kamao ng tao. Yung mata nito na halos naiilawan ang likod ng bahay ng ermitanyo. Takot na takot noon si Frank sa kanyang nakita. Kasi first time lang niya makakita ng ganun. Dante, hindi na ito totoo, Dante. Shh! Huwag kang maingay, Frank. Yang kaingayan mo, yan ang magpapahamak sa atin. Dante, gumagalaw, Dante. Ganito, aantayin nating mawala yan. Teka, mainit. Alin? Katulad ng dati. Nung minsan ako mapasok sa baryo ng aswang para sa isang misyon, uminit din tong ibinigay sa akin ng tatay mo. Yung medalyon? Oo. Kapag nawala yung init nito, sigurado kung wala na yung halimaw na yun. Mga kalahating oras silang nag-aantay nang biglang mawala yung init ng medalyon ni Dante. Kasabay nun, ang pagtayo niya at sinabing, Frank, dito ka lang. Papasok na ako sa loob. Yung plan B, bahala ka na. Gamitin mo yan, ha? Oo, sige. Kumatok siya sa pintuan at agad naman na bumukas ang pinto. Magandang gabi ho. Magandang gabi. Naliligaw ka yata ho. Opo eh. Mari ho ba akong makisilong? Makisilang? Yun lang ba talaga? Sino yan? Sinong kausap mo? Abel, may bisita tayo. Mula sa kwarto lumabas ang isang payat na lalaki. Namukhaan ito ni Dante. Ito yung lalaking minsan niya nang nakita sa handaan sa bahay nila Asiana. Bakit, Brad? Ano kailangan mo? Brad. Pasensya na kung naabala ko kayo pero lumalalim na kasi ang gabi. Maaari ba akong makisilong dito pansamantala? Oo naman. Bakit hindi? Si Abel ang masusunod. Halika binata. Pumasok ka. Salamat ho. Ano ba yung bitbit mo nen ha, Brad? Ito, gamit ko ito sana sa panguhuli ng baboy ramo. Wala na kasi ako magawa eh. Wala kayatang nahuli. Diyan lang sa gawirian. Maraming baboy ramo. Kumain ka na ba? Hindi pa ho. Di pa rin kami kumakain eh. Sabay-sabay na tayo. Naku nakakaya naman ho yata. Huwag ka nang mahiya. Total nandito ka naman na at pinapasok kita sa aking bahay. Saglit lang at ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Inilibot ni Dante ang paningin niya sa loob ng bahay. Natakot siya sa kanyang mga nakita. May mga kung ano-ano kasing nagsabit sa dingding ng bahay. Meron ding kalendaryo. Brad, pwede magtanong? Ano bang pangalan mo? Abel. Ako si Abel. Ikaw? Dante. Dante, napakadelikado ng ginawa mo. Alam mo bang dito sa lugar na ito, maraming mga mababangis na
hayop ang gumagala pagkagabi. Tsaka isa pa, hindi lang basta hayop. Ito yung klase ng kinatatakutan na kumakain ng laman. Ganun ba? Naku Brad huwag mo naman akong takutin. Ano kasi, hindi ko naman iniisip yung mga bagay na yun. Basta ako gumagawa ko ng paraan kung paano ako mabubuhay. Kumain na tayo. Ano ho ba yan? Ay, ito pa yung tira namin kahapon. Ito'y parte ng baboy damo. Masarap yan. Inadobo ko na rin. Ha? Salamat ho rito. Sige, kumain ka. Huwag kang mahiya. Kakain na sana noon si Dante nang biglang uminit na naman ang suot niyang medalyon. Kaya't nagdahilan siya. Bakit? Pare, may problema ba? Sabi nila masarap daw ang baboy damo. Pero naamoy ko pa lang parang yung sikmura ko parang aahon Ganyan pag hindi ka sanay. Kung ayaw mo yan, meron akong sinabawang gulay. Yun na lang ho siguro sa akin. Nakain naman ito ng maayos ni Dante. Hanggang sa kanyang iniisip, paano na kaya ang kasama na nasa labas? Nung mga oras na yun, si Frank takot na takot dahil may nakikita siya sa likod ng bahay. Bukod pa roon, pinapapak siya ng napakadaming lamok. Dante, ano ka ba naman? Ano na ba nangyari sa'yo? Buhay ka pa ba dyan? Ay na naman yung malaking mata, Diyos ko. Tulungan niyo po ako, huwag niyo po ako pababayaan. Ganun pa man, nakahanda noon si Frank kung sakaling ito'y susugurin ng nakikita niyang may malaking mata sa likod ng bahay ng ermitanyo. Hindi man niya nakikita ang kabuuang itsura nito pero halatang nakakatakot. Wala ka bang kasama, iho? Wala ho. Bakit niyo natanong? Wala naman. Kasi hindi biro ang maligaw mag-isa sa kagubatan. Dapat ay nagsama ka man lang ng pagkain. Pagkain? Anong pagkain? Ibig ko sabihin ng makakain. Wala ho. Siya nga ho pala. Paano kayo nabubuhay dito sa loob ng gubat? Anong kinakain nyo? Katulad ng kinain mo kanina. Sinabawang gulay na may halong bagoong. At ayan, baboy ramo at marami pa kami nahuhuli rito. Wala ho ba kayong asawa? Anak. Eto, si Obel. Siya lang ang aking kapamilya. Pamangking ko siya. Sandali lang, Brad. Yung totoo. Total, pinakain ka na namin Siguro naman, magsasabi ka na ng totoo. Anong ibig mong sabihin? Walang taong napapadpad sa lugar na ito kung wala kang kakayanan. Totoo yan! Nagsisinungaling ka. Meron kang kakayanan. Hindi kayo mapapasok dito kung wala kang itinatago. Teka lang, sandali lang. Huwag mo naman akong sigawan. Sino kan talaga? Anong pakay mo rito? Inamin na ni Dante ang kanyang pakay. Sinabi niyang kukunin niya si Asiana kahit na anong mangyari. Natawa naman ang lalaking si Obel. Hindi raw alam ni Dante kung ano ba ang pagkatao ng babaeng yun. Anong ibig mong sabihin, ha? Paanong hindi ko alam? Kababata ko yang si Asiana. Oo, maganda siya. Mahilig siya mag-makeup. Yun lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Kaya nga siya nakabingwit ng ibang lahi upang maiahon sa kahirapan ng kanilang buhay. At bukod doon, Dante, hindi mo alam kung ano na siya ngayon. Kilala kita. Sundalo ka. Akala mo ba? Hindi ko alam? Ngayon, Dante, kung sasabihin mo sa amin na ang abilidad mo lang
ang siyang naging paraan at susi para makapasok ka sa lugar dito ni Hermit. Iisipin naming nagsisinungaling ka. Hindi ka madadala dito ng anumang abilidad mo bilang isang sundalo kung wala kang gamit. Yan totoo! Umamin ka. Kung hindi, patitigasin ko yung katawan mo at hindi ka na makakagalaw. Hindi ko alam ang sinasabi nyo pero kung ito ang tinutukoy nyo, galing ang medalyon na ito sa aking kaibigan. Ngayon, bumalik tayo sa topic. Ibigay mo sa akin si Asiana. At kahit ayaw mo, babawiin ko siya. Paano kaya ko? At bakit? Ibibigay ko sa iyo ang isang babaeng matagal ko nang pinapangarap. At hindi mo alam, Dante, magkalahi na kami ni Asiana. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko. Kanina pa kayo naka-standby doon. Pinagmamasdan nyo kung paano ko buksan ang portal na lagusan para dumaan doon si Obel at ang babae. Ngayon, iniisip mo bang mababait kami? Hindi kami mga tao. Ganun ba? Iniisip kong tao pa rin kayo. May puso. Anak din kayo ng Diyos. Ngayon magkasundo tayo. Huwag nyo nang pahirapan pa ang sarili nyo, ibigay nyo sa akin si Asiana. Paano kung ayaw ko? Paano kung sabihin ko sa iyong dadaan ka muna sa aking kapangyarihan bilang isang gabunan bago mo siya makuha? Kung ganoon, wala na akong pagpipilian. Tila ba nagkasundo sila sa isang duelo kaya't hinamon siya ni Dante sa labas. Halika rito! Dito tayo maglaban. Kapag natalo kita, ibigay mo sa akin si Asiana. At ikaw naman diyang nagtatago ka. Lumabas ka na. Lumabas nga si Frank ng oras na yun. Mapulang mapula siya, pawis na pawis at inis na inis. Dante! Ako na lalaban. Kinain ako ng lamok. Dante, ipaubayan mo na sa akin yung payat na yan. Total binayaran tayo ng malaki. Wala na akong pakialam. Tatapusin ko siya kahit na ako'y makulong. Makulong? May hustisya ba sa mga tao? Ang aswang na kagaya ko? Ha? Sa harap nilang dalawa nagbago ito ng anyo. Katakot-takot talaga ang naging itsura nito. Dagdag pa rito, yung nakikita nilang may malaking mata sa likod ng bahay. Nagpakita rin ng tuluyan sa kanila. Ayon kay Dante at kay Frank, napakalaking mama daw nun. May kukumpara natin sa kapre pero mas malaki raw ang katawan at ang mata kasing laki ng kamao ng tao. Mabalahibo, maganit ang buhok, kulay itim ang katawan, mahahaba ang mga kuko sa paa at sa kamay. Hindi. Ano ito? Hindi ito. Tama ka. Isa siyang nilalang na alaga ko. Kaya ngayon, tanggapin niyo ng dalawa ang inyong kamatayan. Abel, simulan mo na. Nung una lumaban si Dante sa aswang na si Obel, pinagbibigyan siya nito. Hinahayaan ng aswang na tamaan siya ng itak sa katawan. Napansin noon ni Dante, walang epekto yung talim ng itak, kaya't napaatras silang dalawa. Pagod ka na ba, sundalo? Pinagbibigyan lang kita. Siguro naman napagtanto mo na hindi tatalab ang anumang matulis na bagay na likha ng tao sa mga katulad naming gabunan. Dante, atras, hindi natin kaya to. Umatras yung dalawa nang hindi kasama si Asiana. Akala nila'y pinabayaan na silang makalayo. Pero nagkamali sila dahil biglang sumulpot sa likod nila yung malaking halimaw na merong malaking mata at agad na dinamba yung dalawa. Tumilapon silang dalawa sa puno at natapon yung laman ng bag. Diyos ko po! Dante, ano ba itong pinasok natin?
Huwag kang matakot. Hoy, halimaw! Huwag mo kaming takutin. Alam namin na isa ka lang ding nilalang na binigyan ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. Ibig sabihin, nilikha ka rin ng Diyos. Naniniwala ako, halimaw. Natakot ka rin sa Diyos at naniniwala ka sa Diyos, hindi ba? Kung ginagawa kang alipin ng matandang ermitanyo na yun, pues, eto na ang pagkakataon mo, kaibigan. Tapusin mo na yan. Baliwalain mo ang utos. Kunin mo yung babae doon. Ibigay mo siya sa amin. Ikaw din, hindi ka kalulugdan ng Panginoon kapag gumagawa ka ng masama sa ibabaw ng lupa. Tahimik lang yon na nakikinig sa sinasabi ni Dante. Sa mga matatalinhagang binibitiwan nito. Maya-maya pa tumalikod yon at biglang nawala sa kadiliman. Frank, parang palagay ko na kumbinsi ko ang halimaw na yun. Oo, tama ka. Dante, pasensya ka na. Wala kasi akong experience pagdating sa ganyan eh. At isa pa, Frank, yung ibinigay sa yung gamit ng tatay mo, wala na. Pinamigay mo ron sa hepe mo. Teka, Frank, ano yun? Ha? Naramdaman nila na para bang may mga taong dumadating. Tapos sa banda roon may mga apoy. Ibig sabihin, meron na silang makakasama. Magpagayon pa man si Dante, hindi pa rin nagtitiwala. Sandali lang, Frank. Hindi natin sigurado kung tao ba mga yan. Base sa sinabi nung dalawa na yon, walang sino mang makakapasok dito kung wala silang kakayanan. Teka, anong ibig mong sabihin? Meron akong kakayanan. Dahil meron akong ganito. Ngayon, sabi nung matandang ermitanyo na yon, hindi ka makakapasok dito kung isa ka normal na tao at kung gamit mo lang ang abilidad mo bilang isang militar, hindi mo to matatagpuan. Ibig sabihin niyang mga nakapasok na yan, malabong mga totoong tao yan. Kinakabahan ako, Frank. Sa palagay ko, aswang ang mga ito. Aswang? O hindi. Tinumbok ng mga tao na yun yung bahay ng ermitanyo. Maya-maya pa, natahimik ang buong paligid at nawala yung mga hawak nilang sulo. Ano kayang nangyayari? Dante. Huwag kang mag-alala. Malalaman natin yan. Baka sakaling bumalik ang halimaw na yun. Baka sakaling pagbalik niya, kasama na natin si Asiana papauwi. Sana nga. Sa totoo lang para ako nagsisi. Huwag kang magsisisi, Frank. Dati kang pulis. Tsaka isa pa, aminin man nating dalawa sa sarili natin. Kahit hindi tayo binayaran ng malaki, tutulong at tutulong tayo. Dahil nasa puso pa rin natin ang pagseserbisyo. At isa pa, kahit wala tayo sa serbisyo, kung gustong tumulong ng isang tao, pwede nating gawin, hindi ba? Oo, tama ka. Tuluyan nang natahimik ang paligid. Ang plano ng dalawa umatras. Tapos, sasabihin nila ito sa kanilang kabaro upang sa gayon mabawi ang babae. Teka, napaisip ako, Frank. Tama ba'y gagawin natin? Na ano? Na pupunta tayo sa kampo ng constabulary. Paano yung binayad sa atin? Baka sabihin nung Winston na yun na wala naman pala tayong ginawa, di ba? Oo nga no, baka bawiin yung pera. Pero, Dante, mahirap naman yung sasakripisyo natin yung buhay natin. Kapalit ng perang yun. Pero tinanggap natin, Frank. Wala tayong pagpipilian. Kung ganon, wag na nga tayo humingi ng tulong sa mga sundalo. Tama. Aantayin nating lumiwanag. Nandun ang pagkakataon natin para bumawi. At nasisiguro ko, yung pangit na obel na yun, hindi siya makapagpapalit ng anyo. Tapos, kukunin natin si Asiana. Bubugbugin natin sila. Sige, sabi mo eh. Sumikat na nga ang araw. Mga bandang 7:00 bumalik sila sa kubo.
Pagdating doon, saradong-sarado yung bahay. Kapag hindi kayo lumabas dyan, susunugin namin kayo. Kaya, lumabas na kayo. Mag-usap tayo. Kahit na anong pakikiusap ni Frank at Dante, walang lumalabas. Hanggang sa nilabas ni Dante ang kanyang lighter. Lumabas na kayo dyan. Susunugin ko talaga itong kubong ito. Ganon din ang ginawa ni Frank. Naglabas din ito ng lighter. Pero kahit na anong pananakot nung dalawa, walang lumalabas hanggang sa kanilang napagtanto na mukhang wala yatang tao. Sinira nila yung pintuan kaya tuluyan silang nakapasok. Laking pagtataka ng dalawa kasi kahit na isang gamit wala silang makita sa loob ng bahay. O hindi? Nako Dante, natakasan yata tayo. Kaya nga eh. Ibig sabihin, nasalisihan sila. Sabi nga ni Dante at Frank, ito yung malaking pagkakamali nila kung bakit hindi pa nila isinagawa ang plano sa gabing yun. Dapat pala, Frank, lumaban na tayo ng sabayan. Natakasan tuloy tayo. Kaya nga, pero kung lumaban tayo ng sabayan, tsak wala na tayo ngayon. Nakakapagsisi ang ano. Dapat pala hindi ko na ito tinanggap eh. Dapat pinaubayan natin sa mga nasa aktibo, di ba? Tayong nilapitan kasi tayo may alam. Huwag ka nga nagsisisi dyan. Pasensya na Dante, anong gagawin natin ngayon? Ano pa? Hahanapin natin sila. Kapag uminit tong binigay sa akin ng tatay mo, sigurado ako nariyan sila, hindi ba? O sige. Sa araw na yon hindi sila tumigil upang hanapin si Asiana. Inabot sila ng dilim sa paglalakbay. Napag-usapan ng dalawa na kailangan muna nilang magpahinga. Dito muna tayo Dante. O sige. Teka, bakit? Umiinit yung medalyon ko. Ibig sabihin, Dante, nandito yung kalaban. Maaari. Dante, tignan mo yun. Ha? Teka, bukid yun ah. May kubo. Dante, hindi kaya diyan nila dinala si Asiana? Marahil. Ang swerte natin Frank. Swerte talaga. Sigurado ako, hindi magpapakita dyan yung halimaw kasi wala namang mga puno eh. Tanging kubo lang tsaka bukid, hindi ba? Oo, tama ka. Anong lugar ba ito? Hindi ko alam. Bahala na. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kung hindi magpakita yung halimaw na yun at yung matanda at yung obel lang na yun ang makakaharap natin, huwag na tayong magsayang pa ng oras. Lumaban na tayo ng sabayan gamit tong mga itak natin. Pero teka, hindi ba yung itak mo hindi mo ubra? Oo, pero susubukan ko uli. Kaming mga sundalo hindi nawawala ng pag-asa. Oo, aminin kong napatras ako. Pero sa pagkakataon na ito Frank, lalaban na ako ng sabayan kahit na anong mangyari. Sige. Unti-unting nanggapang ang dating sundalo at dating pulis papunta sa nasabing kubo. Tinalaktak nila yung palayan nang hindi sila masyadong nahahalata. Dante, parang wala yatang tao. Meron yan. Imposible. May ilaw sa loob. Papasok ako. Nakabukas yung pinto sa likod. Teka Dante, makiramdam ka mabuti ha. Mag-iingat ka. Huwag kang mamamatay. Oo naman. Easy ka lang. Kayang-kaya ko ito Frank. Nang makapasok si Dante sa likod, ginala niya yung mata niya, wala siyang makitang tao. Maya-maya pa, sa kwarto may lumabas na isang matandang babae. Kayo ho may-ari ng bahay na ito? Ako nga. Anong kailangan mo?
Hindi masyadong makapagsalita si Dante kasi sobrang init ng medalyon niya sa dibdib na parabang napapaso na siya. May kailangan ka ba? Aray. Frank! Frank, halika rito, pumasok ka na. Dalian mo dyan. Sinong Frank? Nandito na ako, Dante. Matandang babae. Sinong kasama niyo rito? Hoy, kayong dalawa. Kung iniisip niyong gagawan niyo ako ng masama, huwag niyo nang ituloy. Kaya ko kayong tigalpuin at hindi lang yon. Ipasusuka ko sa inyo yung mga kinain niyo. Kinain? Di pa nga kami kumakain eh. Manang, sino ka? Anong sino ko? Kayo ang sino? Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Ginugulo niyo ang tahimik kong pamumuhay. Saan kayo dumaan? Huwag niyo sabihin, tinalaktak niyo ang aking mga palay. Manang, ano ka? Aswang ka ano? Binunot ni Frank at Dante ang kanilang itak. Pero yung matandang babae nanatiling mahinahon. Anong pinagsasasabi niyong aswang? Hindi ako aswang. Kung hindi ka asyong, Manang, Sino ka? Sino ka ba talaga kung hindi ka aswang? Bakit umiinit ang aking medalyon? Sino ka? Ay, kaya naman pala. May medalyon. Iinit talaga yan. Dahil mangkukulam ang nasa harapan mo. Ano? Mas delikado pa ang isang mangkukulam kesa sa aswang. Kung kayong dalawa'y manunugis ng aswang, pues, ibabaan nyo yan. Hindi ako kalaban. Inuulit ko, mas delikado ang mangkukulam kesa sa aswang. Kahit di ko kayo hawakan, kaya ko kayong saktan. Ibaba mo yan, Frank. Ibaba mo yan. O heto na. Kung ganun pala, Dante, wala tayong mapapala rito. Manang, may kilala ka bang Obel? Yung may kasamang ermitanyo? Yung may tungkod? Bakit? Anong ginawa sa inyo ng dalawang iyon? Kilalan siya, Manang. At sino namang hindi makakakilala sa kanila? Ugali ng dalawang yan ang magkidnap. Pero ang kinikidnap nila, yung mga ginawa na rin nilang aswang. Ibig mo sabihin, Manang, yung babaeng hinahanap namin, isa na rin ba siyang aswang? Marahil ganon. Kaya sila nang kikidnap, lalo na ng babae. Ginagawa nila itong palahian. Ubos na kasi ang lahi nila. Inubos na ng mga albularyo. Kung ganon, Manang, pati ba yung matanda na yun ay isa ring... Isa siyang ermitanyong aswang. Doon kayo mag-iingat. Makapangyarihan siya. Kaya niya kayong dalhin sa ibang dimensyon kapag ginusto niya. Kung ganon, totoo nga nakita natin, Frank. Yung butas na ginawa niya. Portal yon. Isa itong portal na lagusan. Teka nga, saan niyo sila natagpuan? At paano kayo nakapasok dun sa kanyang baluarte? Ito kasing kasama ko, Manang. Meron kasi siyang medalyon na galing kay Tati Boyet. Yun siguro nagdala sa amin doon. Totoo yun, kasi hindi ro kami makakapasok sa baluarte ng matandang yon kung wala akong gamit at kung wala akong kakayanan. Ganun ba? Tama ka naman doon, binata. Ngayon, anong plano nyo? Hinahanap ho namin sila. Tinangay nila yung isa naming kababaryo. Binayaran kami ng malaki nung kasintahan niyang Kanadyan. Ngayon, kailangan namin siyang may balik ng buhay. Ganun ba? Meron na ba kayong sapat na impormasyon para matuntong kung saan sila nagtatago? Sa ngayon wala pa ho. Lakad lang kami ng lakad. Nagbabaka sakali kami na yung makikita namin bahay. Naroroon yung hinahanap namin. Sa palagay ko, mahihirapan na kayong mahanap ang mga yun. Isang tawid lang nun sa portal. Wala na. Hindi nyo na sila matatagpuan.
Kung ganun ho pala, wala naman pala kami mapapala rito. Alis na lang ho kami. Manang, baka naman ho meron kang pagkain dyan oh. Kakain kayo ng pagkain ng mangkukulam? Ha? Huwag na pala. Baka kulamin mo kami. Alis na ba kayo? Alis na ho kami. Sandali lang. Total, sa palagay ko'y panahon na para makaganti ako doon sa ermitanyo na yon. Bakit ho? Bakit Manang? Minsan niya na akong tinalo. Ang aking apo, biktima rin ng pangkikidnap nila ni Obel. Magpahanggang siya ngayon, hindi ko na nabawi pa ang apo ko. Kahit alam ko kung saan sila nagtatago. Wala akong lakas ng loob bawiin ang aking apo dahil hindi ko kayang makipaglaban ng harapan. Tanging orasyon lang sa pangungulam ang kaya kong gawin. Kung ganun Manang, siguro mas makakabuti kung magtulungan na lang tayo Manang. Yun din ang naisip ko. Pero hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Ang tanging maibibigay ko lang sa inyo, impormasyon kung saan sila matatagpuan. Manang, meron pa kaming isang concern. Ano yan? Yung mga dala naming panlaban. Hindi tumatalab yung mga itak namin. Oo. Hindi talaga tatalab. Manang, kung may tuturo mo sa amin kung saan sila matatagpuan, pupunta kami doon. Yun nga lang ang problema. Yung mga gamit namin, hindi umubra. Tumatalbog lang sa katawan ni Obel. Ang anumang klaseng bagay na likha ng tao, hindi talaga tatalab sa mga klase ng aswang na yun. Patingin niya ako ng mga gamit niyo. Ipinakita naman ng dalawa. Sadyang matalim, mukhang hindi pinababayaan sa paghahasa. Huwag kayong mag-alala. Meron akong paraan. Sisiguruhin kong tatalab ito. Sige. Maggagayak muna ako ng pagkain. Kumain lang kayo. Magtiwala kayo sa akin. Walang lason yan. Aalis muna ako at pagbalik ko, dala-dala ko na ang kailangan natin para tumalab yung mga gamit nyo. Nagtiwala si Frank at si Dante sa matandang yun. Kapansin-pansin naman kasi na mapagkakatiwalaan ito at nagsasabi ng totoo. Bilang dating sundalo at pulis, kaya nilang kumilatis ng taong nagsasabi ng katotohanan. Nabusog na ako Dante Isang oras nang wala yung matanda na yun. Saan kaya siya nagpunta? Hindi ko alam. Pero Frank, napansin mo ba tong bahay niya? Oo, napansin ko. May mga lumang picture. Hindi mo na makilala yung muka. Mangkukulam ang matandang yun. Malamang, pinagkakakitaan niya. Yung mga nasa larawan, binabayaran siya para mangulam. Yun Frank. Ganun ba? Itong bukid na to, kanino kaya ito? Hindi ko rin alam. Maya-maya pa. Bumalik na ang matanda pero wala siyang bit-bit na kahit ano. Oh, Manang, asan na yung sinasabi mong para magamit natin ng tumalabtong mga itak namin dun sa aswang? Wala Ang sabi sa akin ni Father, sa ngayon, wala siyang maibibigay sa akin na holy water. Bakit Manang? Para saan ba holy water na yun? Holy water? Ibababad natin yung mga itak nyo sa planggana. Lalagyan natin ng holy water at nung dahon mula dun sa halaman na yon, lalagyan ko ng asin at oorasyonan ko. Makalipas lang ang mga 2 oras, pwede na natin kunin at sisiguruhin kong hati ang katawan ng aswang sa oras na maitama mo sa kanya yan. Teka Manang, anong sabi mo? Father? Ibig sabihin galing ka sa simbahan humihingi ka ng holy water? Di ba Manang, mangkukulam ka? Pwede ka ba sa simbahan? Siya nga naman Manang. Buti kong nakapasok ka sa simbahan. Alam nyo, tao pa rin naman ako. Mas tao ako kaysa sa mga aswang. Naniniwala ako sa Panginoon.
Nagsisimba ako tuwing linggo. Ibig sabihin, nakausap mo si Father at humihingi ka ng holy water para sa kumpletong sangkap, ganun ho ba? Oo, tama. Teka nga. Oo. Di ba? Yung pare dun sa atin. Oo, tama. Meron siyang binigay sa aming holy water. Kung sinabi mo manang, edi sana hindi ka na nagpagod na pumunta pa roon sa simbahan. Kung ganon, may dala pala kayo. Ilabas nyo na. Oo, eto na. Ibinigay nila sa matandang mangkukulam ang holy water. Tapos, pumitas ito ng ilang pirasong dahon sa halamang nakatayo sa gilid ng bahay. Dante, ako natatakot, Dante. Totoo ba yan? Hindi ko rin alam eh. Pero kung merong aswang, merong mangkukulam. At syempre, meron tayong medalyon. Ikaw lang. Oo nga, ako lang. Sa ngayon, Frank, wala tayong ibang gagawin kung hindi magtiwala sa matandang yon. O sige. Halos 10 minuto na inoorasyonan nyo ng matanda. Nang humarap ito sa kanila, pawis na pawis yung muka. Para ba siyang lumuluha tapos mapupula ang mga mata. Manang, ano nangyari sa'yo? Nakakatakot yung itsura mo. Gulo-gulo pa yung buhok mo, Manang. Nakoy, pasensya na kayo. Naliligo ako sa pawis. Huwag naman kayo mag-alala. Kompleto na ang sangkap. Bukas, pwede na kayong lumakad. Sa araw ninyo isagawa ang operasyon na ito. Mahina sila sa araw. Manang, salamat ho sa tulong nyo. Pero may tanong po ako. Paano natin malalaman ang lokasyon ng mga hinahanap namin? Sa bagay na yan, Frank. Hindi na mahirap sa akin yan. Bilang isang mangkukulam, kaya kong alamin kung nasan sila. Humanda ka ngayon, Obel. Humanda ka, Hermit. Pagkakataon ko na itong makapaghigante. Meron lang akong ipapakiusap sa inyong dalawa. Kung sakaling makita nyo ang aking magandang apo, pwede ba? Pakikuha siya? Apo mo to, Manang? Di ko makilala. Teka, Manang. Apo mo pala yung mga nakalagay na picture dyan. Akala namin mga kinukulam mo ito. Hindi. Hindi ko siya kinukulam, apo ko yan. Hindi ibig namin sabihin, larawan ito ng mga taong kinukulam mo. Apo mo pala. Ito yung sinasabi mong kinuha nung dalawang yun. Oo. At hindi na siya ibinalik. Masakit sa akin bilang isang lola na nagpalaki sa apo. Na hindi tao ang makikinabang sa aking apo para bigyan ng pamilya. Napakasakit sa loob ko na kunin siya ng aswang. Yun lang ang ipapakiusap ko sa inyo. Kapag nakita nyo ang apo ko, kunin nyo. Iuwi nyo rito. Manang, paano kung aswang na rin yung apo mo? Tsaka gaano na ba katagal nang kunin yung apo mo? Siya nga naman, Manang. Anong gagawin namin kung aswang na siya? Paano kung hindi siya makakilala? Malamang aswang na rin siya ngayong katulad nung hinahabol niyong babae. Magpagayon pa man, ibalik nyo lang sila rito. O kahit na sino pang babaeng naroroon, ibalik nyo silang lahat dito. Tatanggalin natin ng pagiging aswang nila. Kaya mong gawin yun, Manang? Kaya. Bakit hindi? Nakakatawa ka naman, Manang. Napakahusay mo. Hindi ko alam na kaya palang tanggalin pa ang pagiging aswang ng isang tao. Kaya. Kung hindi naman sila pinanganak na aswang, kung sila'y nayanggaw lang, kayang ibalik yung miskin ng mga albularyo. Ganun ba? Ano naman ang gagawin mo, Manang? Para malaman kung nasan sila. Bilang isang mangkukulam na may kakayahan kumonekta sa ibang mga lahing nakatira rito sa ating mundo, gagamitin ko ang pamamaraan na yon upang matukoy kung saan sila nagtatago. Manang,
Bilib na talaga ako sa iyo. Pinapangako ko sa iyo, ibabalik namin dito ang apo mo. Sa palagay ko maganda ito eh. Natakpan lang yung larawan. Manang, gano'n na ba katagal? 4 na taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa aking isipan ang mga nangyari. Kitang-kita mismo ng aking mga mata kung paano nila tinangay ang aking apo. At ang sugat ko dito, hayan, tignan nyo. Yan ang palatandaan na ako'y nang laban sa aswang na yon, na si Obel at si Hermit. Napapatulo ang luha ng matanda habang ikinukwento yun hanggang sa lumalim ng lumalim ang kwento. Heto na nga. At isishare din po natin sa inyo yung kwento ng matandang mangkukulam. Biyernes daw ng gabi. Habang ang matandang mangkukulam nagsasarado na ng pintuan at bintana. Yung apo naman niya kasalukuyan nang natutulog nang biglang may tumadyak daw sa bintana kaya't natanggal yun at pumasok si Obel. Nasaan ang apo mo? Teka, sino ka? Sabi ko, nasaan ang apo mo? Bakit? Sino ba kayo? Huwag ka nang magkunwari, matandang mangkukulam. Alam mo na kami hindi basta tao. Oo, mga asyong kayo. Kung ganon, ibigay mo sa akin ang kailangan namin. Dahil sa malakas ang ingay sa loob ng bahay, nagising ang kanyang apo. Binuksan nito ang pintuan ng kwarto hanggang sa nakita ni Obel at ni Hermit yung magandang dalagita. Ayun na siya. Kukunin ko siya. Hindi! Hindi mo pwedeng kunin ang apo ko. Lalaban ako sa inyo. Bakit? Ubra ba ang pagiging mangkukulam mo sa akin? Sige nga! Ang matandang mangkukulam tumakbo sa kusina. Kinuha nito ang kutsilyo, nilapag sa mesa at meron itong inusal ng ilang beses. Maya-maya pa may pumasok na isang anino na hugis tao. Dinampot nito yung kutsilyo sa mesa at sinalaksak kay Obel. Pero hindi yun tumalab. Tapos yung anino na parang tao ay biglang nawala. Nasaan na ang tagabantay mo? Wala na. Hinigop na siya ng portal. Alam ko na may portal dyan sa harap. Binuksan mo. Ngayon, matandang mangkukulam, binibigyan pa kita ng pagkakataon. Ilabas mo na ang lahat. Ginawa pa rin ng matanda ang kanyang makakaya. Orasyon upang itaboy ang mga aswang pero wala rin. Gumamit pa rin ito ng anino at ng kung ano-ano pero sinasalag ng matandang ermitanyong aswang. Wala ka nang magawa. Obel, ano yan? Kunin mo na yung babae. Ako nang bahala sa matandang ito. Hindi! Huwag niyong kukunin ang apo ko! Nung mga oras pala na yun, yung babaeng apo niya nawalan ng malay. Natakot kasi ito sa mga nakita niya. Akmang papasok sa kwarto si Obel nang harangin siya ng matandang mangkukulam. Nang dahil doon, tumarak ang mga kuko ni Obel sa matandang mangkukulam. Huwag ka nang humarang. Ibigay mo na sa akin ang apo mo. Bumulagta ang matanda tapos duguan. Eto namang ermitanyong aswang. Hinatak ang matandang mangkukulam papunta sa labas. Ano? Isasama na rin kita sa mga gabay mo. Papakain kita sa portal. Ipatatapong kita sa ibang lugar. Wag, parang awa mo na.
Nakuha nyo na ang gusto nyo. Eto na! Bit-bit ko na ang magandang dalaga. Ang apo ko parang awa mo na matakot kayo sa Panginoon. Bakit? Ikaw ba? Natatakot ka ba sa Diyos? Wala ka ring takot matandang mangkukulam. Ngayon, aalis na kami. Ipapaubaya ko na sa'yo ang sarili mong buhay. Pumasok daw sa portal si Obel at si Hermit hanggang sa tuluyan nang nagsarado yun. Naiwan ang matandang mangkukulam na may malalalim na sugat. Pinilit nitong manggapang papunta sa kanyang kwarto at doon nakuha niya ang isang makapangyarihang langis na matagal niya nang itinatago. Ipinahid niya yon sa mga sugat niya hanggang sa ito'y unti-unting naghilom. Ibig sabihin pala Manang, meron kang importanteng langis? Nasaan na yun? Kukunin ka. Ibibigay ko sa inyo. Kung kayo'y masugatan, ipahid nyo lang. Segundo lang ang bibilangin. Babalik na yan. Manang, anong klaseng langis to? Saan to nang galing? Kung hindi nyo lang itinatanong. Galing yan sa albularyo. Manang, albularyo, mangkukulam, mag-ibigan ba? Oo naman. Tao pa rin naman kami. Nagkakasundo kami. Aba, ang ganda naman ng langis na ito. Napakabango. Ano ba yung nasa loob niyan? Ibinigay sa akin yan ng albularyong may pangalan na Nole. Kaibigan ko siya. Siya rin ang nakapagpabago sa akin. Talaga ba? Kung ganun, mukhang dapat nating kilalanin yung Nole na yun. Kasi sa palagay ko siya ang katapat ng dalawang yun. Yan ka na naman eh. Iisipin mo na naman hingi tayo ng tulong sa iba pero tayong binayaran. Manang, nalaman ba ng Nole yung nangyari dun sa apo mo? Hindi. Dahil matagal na kaming hindi nagkikita. Hindi rin niya alam kung saan ako nakatira. Kasi nung panahong pinagbago niya ako, nandun kami sa ibang bahay. Wala pa kami rito. Kaya siguro dahilan din ng hindi niya pagpapakita sa akin dahil hindi niya alam kung nasaan kami. Mga binata, ang langis na binigay niya sa akin, ipagkakalob ko sa inyo. Sa inyo na yan. Kung sakaling kayo masugatan ng malubha, kahit sagad hanggang bituka, ipahid nyo yan. Dahil ang likha ng aswang na mga sugat, kayang paghilumin ng langis na yan. Sige ho. Salamat kung ganun. Kinabukasan, nang pumutok na ang araw, eto na ang senyales ng kanilang paglalakbay. Hawak na rin nila ang impormasyon kung saan matatagpuan si Obel at ang ermitanyong aswang. Malayo-layo lang, pero pagtiyagaan nyo, bibigyan ko kayo ng pera para pamasahin nyo nang makarating kayo doon. Di na Manang, may dala kaming pera. Etong mga itak namin Manang, talaga bang gagana na ito? Gagana na yan. Sigurado ako. Saan mang parte ng aswang nyo yan itama. Lumakad na sila nung oras na yon. Bitbit ang pag-asang ito na ang tatapos sa problema. Habang nakasakay sa isang lumang bus si Frank at Dante, naisip nila yung kwento ng matanda. Paano kung sila ang nasa katayuan nito? Anong gagawin nila? Makapanglalaban kaya sila? Sipin mo Dante, isang matandang mangkukulam na merong kakayanan. Tinalo nung Obel na yun tsaka nung Hermit na yun. Nakakatakot siya. Kakayanin kaya natin? Sa palagay ko tagilid pa rin tayo. Pero huwag tayo makakakuha ng pagkakataon Frank. Itong mga hawak natin na to, 100% tatalab na ito. At kapag nangyari yun, mababawi natin yung mga dalagang pinagkukuha nila para gawing punlaan. Sana nga. At sana rin sumama sila. Yun ay
kung nasa katinuan pa sila ng pag-iisip. Sa palagay ko naman, matino pa rin sila at alam pa rin ng mga babae ang kanilang ginagawa. 7 oras ang nakalipas. Narating na nila yung subject na lugar. Ito? Frank, yang malaking bundok na yan ang tinutukoy. Yun ang sabi ng matanda. Malamang hindi siya nagkakamali. Kasi di ba nga, itinuro daw dyan ng mga kakilala niya sa dilim. Ang taas naman yan. Baka hindi natin kayanin. Kaya yan. May paa tayo, Frank. Huwag kang matakot. O sige Dante, susunod ako sa'yo. Inakyat nga nila yung mataas na bundok kasi base sa impormasyon ng matandang mangkukulam, malapit sa tuktok nakatira ang mga yun. Sinadya daw nilang tumira doon para walang sino mang tao ang makakarating sa kanilang pinagtataguan. Tanging mga lumilipad lang daw ang pwedeng makapunta roon. 3 oras na tayo naglalakad. Masakit na yung mga paa ko, binti ko. Pahinga muna tayo, Dante. O sige, katulad mo pagod na rin ako eh. Pero manigurado tayo. Kung matutulog tayo, dapat tulog manok lang. Yung bang matalas ang pakiramdam. Kaya mong gawin yon, ranger ka eh. Ako hindi. Nakatulog agad noon si Frank nang dahil sa pagod, habang si Dante paidlip-idlip lang. Ano ba naman ton si Frank? Naghihilig pa talaga? Ay nako. Dante, uwi na tayo Dante. Hindi pa tayo uwi. Hindi pa tapos ang misyon natin. Ha? Ano sabi mo Dante? Di ba sabi mo sa akin uwi na tayo? Ano? Wala akong sinasabing ganoon. Sabagay, nananaginip ka nga pala. 3 oras ka na nagpapahinga. Ako hindi pa ako halos makatulog. Ang lakas mo maghilik. Ano, tara na? Anong oras na ba? Malapit nang magdilim. Lagot tayo niyan. Di ba sabi ng matandang mangkukulam? Pag sikat ang araw, tsaka tayo lumakad. Ano, lalakad na ba tayo? Sige, magantay tayo ng pagsikat ng araw. Sa pagkakataong yun, ipinagpatuloy ni Frank ang pagtulog kahit na hindi pa ito kumakain. Si Dante naman paidlip-idlip lang hanggang sa nakatulog ng 1 oras si Dante. Napadilat siya kasi may naramdaman siya sa itaas. Yung tipong parang may nagmamasid. Uwi na ako. Hoy, Frank. Gumising ka Frank. May kalaban. Frank! Ano? May kalaban. Asan? Tignan mo yun. Tinuturo ni Dante yung bilog na buwan. Natawa naman si Frank. Paano raw naging kalaban ang buwan? Ano ka ba naman Dante? Paano naging kalaban yung buwan? Nabala mo tulog ko eh. Hindi mo ako nagets. Frank, yang bilog na buwan ang nagbibigay ng senyales na merong kalaban sa paligid. Ha? Paano mo nasabi yun? Dahil yung liwanag niya ang nagtuturo na merong nakahalambitin doon. Ayun o. Hindi. Ibon ba yan? Aswang yan, Frank. Kaya humanda ka. Sa oras lundagin tayo niyan. Sigurado. Pag hindi tayo nakahanda, tapos na tayo. Agad na kumilos noon si Frank. Nilabas ang kanyang 2 itak. Pinagkiskis at hinahamon yung nakahalambitin sa puno. Halika rito! Kung talagang matapang ka, huwag kang hanggang man lang. Halika rito! Hinahamon kita, aswang! Yan! Ganun sana magaling ang ginawa mo, Frank. Kaya lang,
Imbis na lumapit ito, bigla itong lumipad hanggang sa nagulat yung dalawa dahil hindi lang pala ito nag-iisa. 4 na malalaking ibon na may ulong tao ang lumipad papalayo sa puno. Ang dami pala nila, Dante. Isa lang yung nakita ko kanina eh. Buti na lang hindi tayo sinalakay. Hindi naman kasi ako masyado nakatulog. Mga 1 oras lang. Padilat-dilat ako. At nang sumilip na ang bilog na buwan sa atin, doon ko rin nakita ang mga yon. Sa palagay mo, Dante, ano mga yun? Aswang ba talaga yun? Oo, aswang yun. At sigurado akong spy yun. Ni Obel at ni Hermit. Ngayon, Frank, sasabihin ko sa iyo totoo, hindi lang 2 tao ang kalaban natin. Marami sila. Kung sobrang talas na nito eh. Kahit ba ilan pa sila eh. Tigi-tigisang tama lang natin sila, Dante. Mag-iingat ka. Huwag kang mamamatay, Frank. Pagkatapos nito magiinuman pa tayo. Magpapatayo pa tayo ng sarili nating bahay. Diba? Oo naman. Huwag ka ring mamamatay, Dante. Kasanggan dikit. Mula pagkabata hanggang sa nagserbisyo sa bayan hanggang sa pagtugis sa aswang. Hindi na sila nakatulog. Kasi nga mayat maya sila dinadalaw ng nagmamanman na aswang. Hanggang sa dumating na ang pagsikat ng araw. Frank, oras na. Sige, tara na. Nang maakyat nila yung pinakaitaas, wala silang nakitang mga kubo. Taliwas sa kanilang iniisip na marami silang makakalaban. Walang tao Dante. Pero meron ako nararamdaman, Frank. Hindi tayo pwedeng magtiwala. Sigurado ako, mula rito sa ating kinatatayuan, nakikita na nila tayo. Umiinit ang medalyong ko. Dante, dun sa silong ng puno, tignan mo. Oo, nakikita ko yun. Marahil madilim pa sa bahagi na yun. Maitim ang nakatayo doon. 3 sila. Ngayon, Frank, lalapitan ko. Kakausapin ko. Kapag lumaban, alam mo na gagawin mo. Bakit di pa tayo sanay na pumunta roon? Hindi tayo pwede magsabay. Kung sakaling maunahan ako, di napatay ako. Ikaw rin ang susunod. Kaya nga merong plan B. Hindi pwedeng sabay. Naintindihan mo? Sabagay. Sa operasyon, merong tinatawag na assault force at syempre, blocking force, di ba? Oo naman. Sige, mauna ako. Kinausap ni Dante ang mga naroroon. Para bang mga wala silang dila. Ano ba kayo? Tinatanong ko kung kayo ba ang nakatira dito. Mga tao naman kayo Pero bakit walang kubo? Nasaan ang mga kubo? Nasaan? Napagtanto ni Dante. Kaya pala hindi kumikibo ang mga ito kasi hindi pala sila nakapagsasalita ng wikang Tagalog. Hanggang sa kanyang naisip na gamitin ang wika ng probinsya na yun. Hindi man siya sanay sa wika na yon kasi minsan na siyang nadistino roon kaya kahit papaano natutunan niya ang salita ng mga tao roon. At nang kinausap na nga ito ni Dante, sumagot yung isa pero limit lang. Ganon ba? Sige, naniniwala ako sa iyo. Bumalik si Dante sa pwesto ni Frank at sinabing, Hoy, Frank. Oh, Dante, ano nangyari? Bihag din pala mga yun. Bihag? Babae rin? Hindi. Puro mga lalaki. Nakoy Dante, huwag ka magtitiwala. Oo, alam ko yun. Pero bihag din sila. Kaya pala hindi natin nakikita. Doon sa gawirong kasi meron silang kulungan na gawa sa kulay itim na kahoy.
Anong gagawin natin ngayon? Bakit di mo pa sila pinakawalan? Pinakawalan ko na. Ayun tumatakbo na nga yung isa. Nasaksihan ni Frank at Dante ng akmang tatalon yung isa sa mataas na bahagi nang biglang may dumagit dito. Napakabilis ng pagdagit na halos hindi nila masundan. Tinangayon papunta sa madilim na puno hanggang sa malakas na sigaw na lang ang kanilang narinig. Anong gagawin natin? Dante! Pag may lumapit, gawin mo ang nararapat. Oo. Yung iba pang mga nakatakas, nabihag nila. Tumakbo kay Frank at Dante. Nagtatago sa likod nila ang mga yun. Maya-maya pa sa bandang kaliwa na mas malaking puno may lumabas. Akalain niyo yun? Nasundan niyo kami? Obel, ang kailangan lang namin dito si Asiana. Si Asiana lang ba talaga? Baka naman May iba pa. Kung siya lang ang kailangan nyo, ibibigay namin. kung ganun. Pati yung apo ng mangkukulam, ibigay mo sa amin. Abel, tapos naman na ang pakay natin sa kanila at napatunayan natin na hindi magkakaanak yung dalawang babae na yon. Ibigay na natin. Ibig niyong sabihin, ibibigay niyo na sa amin ang dalawang hinahanap namin? Ibibigay na namin. Hindi kami magkakaanak sa kanila. Laking gulat ng dalawa. Yung palang tumakbo na dalawa sa likod nila. Yun na pala yung dalawang babaeng kukunin nila. Kaya naman pala hindi ito nagsasalita. Kasi natatakot sa kanilang dalawa at iba pa ang tingin nung una. Tapos yung isang tinangay ng malaking ibon. Yun pala ang taga roon sa lugar na yun. Yun yung kausap ni Dante. Asiana, kami ito, huwag kang matakot. Dante, Frank, kayo ba talaga to? Alis na kami. Kukunin na namin sila. Sige, kunin nyo na. Naibaba nila ng kabundukan ang dalawang babae. Nang walang pagtataka, hindi rin umiinit ang medalyon. Pumunta sila sa bahay ng mangkukulam. Pagdating doon akala nila'y matutuwa ang matanda. Pero nagkamali sila dahil ang binungad sa kanila nito, hindi raw yan ang apo niya. At mas lalong hindi yon ang babaeng hinahabol nila. Dito napagtanto ni Frank at Dante na niloko sila ni Obel at ni Hermit. Dahil ang babaeng kasama nila, mga engkantong inutusan ng matandang Hermit. Yun ding oras na yon bigla itong nawala sa kanilang harapan. O hindi! Engkanto! Pati ba naman ang engkanto kasama sa problemang to? Hindi imposible yon. Yung matandang Hermit, makapangyarihan siya. Ibig sabihin pala, yung mga nakakulong na yun, isa lang ang totoong tao doon, Dante. Oo, tama ka. Yun lang tinangay. Naloko tayo. Sigurado ako, Dante. Mag-iiba na naman ng landas ang mga yun. Tatakasan na naman tayo. Walang problema doon. Hahanapin natin silang muli. Sa pagkakataon na naroroon sila sa bahay ng matandang mangkukulam, may inilabas ang matanda. Isang bilog na medalyon. Ipagkakaloob ko sa iyo ito, Frank. Sa akin ho. Ano ho yan? Medalyon? Teka man, ang san ho yan ang galing? Kanina lang. Dumaan dito si Canole. Yung taong nagbigay sa akin ng langis. Yung taong siyang naging dahilan kung bakit ako nagbago. Oh, nasa na siya? Bakit? Hindi mo sinabing tulungan kami? Huwag kang mag-alala. Kung nasaan kayo, darating siya. Sigurado ako.
Manang, para sa naman ito? Makakatulong yan sa'yo. Yan yung tinatawag na Antigo de San Benito. Sinabi ko sa kanya na isa sa inyo ay merong gamit. Si Dante yun, kaya nagbigay siya ng isa para ipagkaloob sa'yo kung sakaling babalik ka. At heto ka na nga. Nandito ka sa harapan ko, Frank. Sa'yo na ito. Manang, sa ginawa sa amin ni Obel at ni Hermit, pinagod lang nila kami. Nagpakahirap kaming umakyat at bumaba sa bundok na yon. Tapos hindi pala tunay na mga tao ibibigay sa amin. Tama ka. Dahil mga engkanto sila. Napakagulang. Hindi ko lubos akalain na mag-iisa na ko. Kaya pala hindi umiinit ang medalyong ko eh. Muli silang nagpalipas ng gabi. Kinabukasan hawak na nila ang bagong impormasyon kung saan matatagpuan si Obel at si Hermit. Ipinangako rin ng matandang mangkukulam na magpapakita sa kanila si Canole at magtuturo ng tamang daan at magbibigay ng impormasyon upang hindi sila maloko ng panglilinlang ni Obel at ni Hermit. Hindi na rin nagtagal at lumakad na si Frank at si Dante. Habang naglalakad sila, ang sabi ni Frank, ano raw kaya ang itsura ng tao na yon? Sa palagay ko, Frank, matanda na yun. Hindi ng tingin ko. Pero palagay ko, Dante, kakaiba yung taong yun. Ganon din ang nararamdaman ko. Kaya kung sino man siya, sana'y dumating siya agad. Upang sa gayon alam mo na, makauwi na tayo. Sa totoo lang, Frank, di lang ako nagrereklamo pero pagod na rin ako. Ako din. Siya nga pala, Dante. Yan bang pupuntahan natin? Alam mo yan? Oo naman, syempre. Nadestino na ako dito noon. Mas malayo yung pinuntahan nila. Sakay ng lumang bus, halos 12 oras bago sila nakarating doon. Yung klase ng lugar, malawak na kapalayan. May kagubatan at syempre may ilog na pinagkukunan ng tubig. Natunton nila ang nasabing lugar. Nagtaka si Frank at si Dante kasi parang style, mga katutubo ang nakatira doon. Hindi kaya tayo nagkamali, Dante? Ito yung tinuro ng matanda. Kailan ba nagkamali yun? Habang nilalakaran nila yung lugar ng mga katutubo, may batang lumapit at tinanong kung sino sila. Sino po kayo? Anong kailangan nyo rito? Bata. Nakikita mo ba yung payat na lalaki? May kahabaan ng buhok na may kasamang matandang lalaking may tungkod. May mga kasamang babae? Oh, Frank. Kilala niyo Frank? Kuya, baka po yung tinutukoy nyo, yung nakatira doon. Doon po sa gawi doon. Bata, anong itsura ng matanda? Pangit po yung suot may balbas, maabay buhok. Tapos sabi po ng apo namin dito, huwag daw kami makikipag-usap dyan. Mga aswang daw ang mga yun. Dante, kumpirmado na ito. Sila na nga yun. Hindi na tayo magsasayang pa ng oras. Tara na at pumunta na tayo doon. Nang makarating sila sa lugar, gulat na gulat si Obel at si Hermit. Nagtataka sila kung paano sila natunton ni Frank at Dante. At doon, nakita rin nila si Asiana at ang iba pang mga babae. Kayo na naman? Saan kayo kumukuha ng impormasyon? Paano nyo kami natutunton? May mali. Obel, siguradong ang nagbibigay ng impormasyon sa kanila. Yung kalaban din natin. Hindi na mahalaga kung sino nagbibigay ng impormasyon. Ngayon, ibigay nyo sa amin si Asiana. Hindi lang si Asiana.
Lahat ng mga babaeng yan. Talagang wala kayong kadala-dala. Wala kayong kapagod-pagod sa kasusunod sa amin. Kung ganun lang din naman pala, hindi na namin kayo lilinlangin. Total wala na rin kaming matakbuhan. Lahat na napuntahan namin pero nasusundan nyo kami. Ngayon, tatapusin na namin kayo. Biglang sumugod si Obel. Kasabay din noon ang pagpapalit nito ng anyo. Agad siyang hinataw ng dalawa gamit ang itak. Yung inaasahan nilang masusugatan ng malaki si Obel. Taliwas ito sa nangyari dahil muling tumalbog na naman sa katawan ng aswang ang talim ng itak. Hanggang sa napadapa yung dalawa dahil sa lakas ng puwersa ng pagkakatulak sa kanila. Nanggapang yung dalawa papunta sa nakabuwal na puno. Hindi kayo marunong madala. Sinabi ko na sa inyo na hindi tatalab ang anumang itak, patalim, matulis na bagay na gawa ng tao. Dante, akala ko ba? Yun din ang pagkakaalam ko, Frank. Anong ibig sabihin nito? Kung ang tinutukoy nyo, yung orasyon ng matandang mangkukulam na nagbibigay sa inyo ng impormasyon, nagkakamali kayo. Paano mo nalaman na siya nagbibigay sa amin ng impormasyon? At bakit hindi ko malalaman? Nakalimutan nyo na yung dalawang babaeng nagpanggap na mga engkanto na inutusan ko. Sila ang nagsabi sa akin na doon nyo dinala sa bahay ng mangkukulam na yon. Nang dahil dyan, pinaghandaan namin ni Obel ang pagdating nyo. Alam kong gagamit siya ng orasyon at paasahin kayo. Natatalab na yung mga gamit nyo pero nagkakamali kayo. Obel, Ano yon? tapusin mo na sila. Oh, hindi, Frank. Katapusan na natin. Muli silang sinugod ni Obel. Nakakatakot na ang itsura nito. Kung titignan para siyang merong bumubukang bibig sa dibdib. Nang malapit na ito sa dalawa, napayuko na lang sila. At tila ba tinanggap na lang ang magiging kapalaran nila sa araw na yun. Para bang napakahaba ng naging oras habang papasugod sa kanila si Obel. Kasi bumalik sa isip ni Frank at Dante yung mga nakaraan nila. Tapos ang pangkasalukuyang pangarap na magpapatayo sila ng sariling bahay at negosyo. Nang malapit na sa kanila si Obel, sumigaw ang matandang ermitanyo ng, Wag! Sandali lang, Obel! Bakit? Sandali lang, bumalik ka rito! Hindi pala nakikita ng aswang na si Obel yung lalaking nakatayo sa buwal na puno. Nagulat din yung dalawa kung bakit hindi sila tuluyang sinalakay ng aswang. Tumayo na kayong dalawa dyan. Dalian nyo. Wika nung lalaking nakatayo sa nakabuwal na puno. Nagtataka sila kung sino yun. Hindi naman ito yung inaasahan nilang darating kasi ang iniisip nila, matandang lalaki yung Nolesto o Nole. Yung itak nila'y hinawakan nito, tapos may ibinuga na parabang simpleng salita. Pero hindi alam ng dalawa na meron itong buhay. Intusan sila nito, nasa lakay ng aswang at sabay sila. Hindi rin naman alam ng dalawa kung bakit ganun na lang kalakas ang loob nila ng oras na yon basta't sabay silang sumalakay. Sinalubong sila ng aswang na si Obel. Nagkataon na magkabilang balikat ang pinuntirya ni Frank at Dante. At doon, tumalab na ang mga gamit nilang itak kaya't naputol ang dalawang kamay ng aswang. Pinipilit pa nitong ibalik sa dati. Pero mabilis na tumakbo si Frank at pinagsasaksak yon sa dibdib. Habang si Dante, tinanggal naman ang kaliwang bahagi ng paa. Nagtagumpay tayo! Napatumba natin yung isa, Frank! Oo. Ikaw naman, tanda. Ako! Huwag ako! Magsisisi kayo!
Yung matandang yon agad na nagbukas ng portal. Akmang ipapasok niya roon yung mga babaeng bihag nila nang biglang nagsarado yung portal. Kinontra pala ito ng taong dumating. Kunin nyo na yung mga bihag. Bilisan nyo. Ako nang bahala sa matandang yan. Nilampasan ni Frank at Dante ang ermitanyong aswang. Tinangka pa siyang pigilan ng mga ito pero sinalag ito nung lalaking dumating. Ikaw matanda ka. Marami ka nang nagawang kasalanan. Magbubukas ako ng portal. Pero sisiguruhin ko, yung portal na bubuksan ko dire-diretso ka na at hindi ka na makakalabas dun. Hoy, Nolesto! Hindi ako natatakot sa'yo! Kung hindi ka natatakot sa akin, sige. Pumasok ka sa portal na binuksan ko. Ayaw naman ng matandang ermitanyo, kaya't lumaban siya. Ganun pa man hindi siya binigyan ng pagkakataon. Yung portal na bumukas agad na hinigop ang matandang ermitanyo. Kaya't nang sumarado yun, tuluyan nang nawala ang ermitanyong aswang. Nabawi nila yung mga babae. Yung iba hinayaan nilang makauwi kasi hindi naman daw ito naging aswang. Si Asiana at yung apo ng mangkukulam ay binalik sa bahay ng mangkukulam at tinanggal ang pagiging aswang. Nakasama niyo pala si Kanole. Kahit na saglit lang. Dapat pala siya na ang nagtanggal ng pagiging aswang ni Asiana at ng apo ko. Hindi naman ho kasi namin alam. Kung alam namin di sana, hindi ba Frank? Oo tama. Hindi bale. Kayang-kaya ko ito. Nang maiuwi nila si Asiana sa kanilang baryo, marami ang natuwa. Sabi nga ng mga tao roon, kahit na wala sila sa serbisyo, sila pa rin ang tunay na bayani. Heto namang si Winston na ibang lahi, natuwa rin nang makita ang magiging asawa. Nang dahil doon dinagdagan pa sila ng bayad na pera. Magandang araw po sa inyong lahat, hanggang dito lang po ang ating kwento. Sana po ay nasiyahan kayo sa pakikinig. Kung mapapansin niyo po, binago ko po yung boses ni Kanole pero ginamit ko po yung boses niya kay Frank. Yun po kasi ang naisip ko, baka panahon na para baguhin yung boses niya. Okay? Kung meron naman kayong kailangan sa Viber and WhatsApp lang po kayo pwedeng makipag-usap. Ito po yun, 0948-52-30887. Viber and WhatsApp po yan. Mag-download na po kayo sa inyong Google Play Store para po makadirekta po kayo makausap ako. Okay? Salamat po sa inyong lahat.